Evangelista, Arsenio Boy Evangelista, ang Pangulo ho ng Volunteers Against Crime and Corruption. Nasa line 4. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Good afternoon, Ma'am Lourdes. Mm-mm. Maraming salamat for having us again. Usaping corruption muna, sir. Reaction niyo po sa pagkakahuli ni Ginoong Zaldico. Yan ang isang magandang balita po yan at the moment makarating siya dito at marami siyang dapat ipaliwanag, harapin at yun nga, yung mga tinuturo niya again para magkaroon ng accountability. Kaya it is a good news also para again mag-start yung yung Senate hearing kasi tila yata parang tinigil na nawalan tayo ng yung continuity, yung malalaking isda hindi na natin marinig. Kaya ito it will open again another full-blown investigation na to kasi nga yung inaakusa niya yung mismong dating Speaker of the House si Martin Romualdez at even sa doorstep ng Malacanang which is BBM Lourdes. So kayo ho ba as pinuno ng VACC, so nainiwala kayo sir na sa kanyang pagbabalik matatapos na po itong flood control anomalies or scandals or investigation? Depende, no? Tayo maasa na ma-open nga yung yung talagang what really transpired dito sa pinakamalaking corruption sa ating bansa. Opo. At depende kung sasabihin niya lahat yung tell all. It cannot be admitted sa witness protection program kasi I know sa pagkaalam ko po isa siya as a major personality accused of corruption. So pag nag-tell all siya, malaki po ang pag-asa natin, supported by hard pieces of evidence at syempre alam ko marami siyang alam the moment na ma-recognize ng committee or lahat ng body na mag-iimbestiga that will lead to yung reasonable prosecution na kung sino man yung mga pangalan niyang idadawit dito. Salamat sir. Alam ko tututukan niyo rin po ito Sir, dito ho sa usapin ng panibagong kidnapping case last night Sir Boy, natigil ba yung kidnapping? Base po sa monitoring niyo. Okay. A year ago, na-interview mo ako dyan regarding yung resurgence of kidnapping involving yung Anson K high-profile case kung saan dalawa patay dito and yung 14-year-old student from Taguig, yung pinutulan ng daliri and so may mga iba pa So yon nagkaroon ng parang pagtaas, resurgence. Kaya tayo nabahala that time. Pero from that time on, may mga minimal. Pero ito, una, we would like to congratulate yung anti-kidnapping group to the men and women nag-resolve nitong isang high profile na rin to or isang well-organized kidnapping group. Because apat at alam ko may tinutugis pa na tatlo. So well organized in the sense na may mga high powered sila, may mga uniforms at yung nakakalungkot lang dito may dalawang dismissed na police kaya they have the skills kaya nakakabahala rin to, nakakatakot. Saka yung the manner na kung paano nila na casing talagang marunong sila, nakakaintindi. Yun nga, sa kidnapping as a serious crime or focus crime, medyo hindi naman, wala naman kaming nakitang pagtaas except for this one na neutralize naman kaagad. So, masaya kami naman, similar sa kidnapping. Sa illegal drugs, marami naman accomplishments din, left and right. Actually, parang nationwide din, yung mga na may nahuhuli.
So kaya lang kung may nahuhuli, bakit may nakakapasok? Ito ba laboratorio? So it is a call for Philippine Ports Authority or Philippine Coast Guard o yung nagbabantay ng mga seaports, no, and airports. Kailangan para walang pumasok, at least walang ano. Sir Boy, ano po yung inyong basa dito sa mga sindikato na kinaramihan po ay dating sundalo, dating pulis? Ganito po yun, no? Inaral na namin yan years back hanggang pag ganyan, pag na-involve yung mga dismissed layups, no? Hindi lang sa PNP, kundi even sa mga members ng Armed Forces, layups, enforcement agency personnel. Kasi po, pag na-dismiss yung mga yan, they have the training. At pag na-dismiss po sila, walang hanap buhay yan. So, pwede silang magbuo ng grupo. Kaya we suggest lahat ng may datos po sila, no? Meron silang data sa computer nila na kunyari for this year 1,000 yung na-dismiss. Dapat na-monitor nila yan yung address, kung ano na ba yung activities niyan for analysis at para ma-profile din nila. At least may record sila kung somehow mamomonitor nila. Kaya yun nga karamihan dismiss na mga members ng PNP kasi alam nila yung galawang pulis, they have the skills, kaya nadidemonyo na rin sila or talagang siyempre wala na silang livelihood Kaya nga yun ang dapat nga bantayan. Oo. Sa monitoring ho ba ninyo, marami pa rin mga sindikato na involved dito po sa kidnapping, carnapping, illegal drugs? Na members ng marami pa rin pong mga sindikato, kahit po hindi miyembro, no, marami pa ring sindikato na nag-ooperate dito po sa saan mang panig ng bansa laban dito sa sinasabi nating kidnapping, carnapping, illegal drugs. As a group, accordingly ang PNP nga hindi nila maalam kung anong itawag, no? Remember, pag yung karamihan, Usamis Group, Waray Group, Aboyo Group, Usami. That time, ito hindi walang tag no? Hindi nila na-tag kasi bisan ang yung resurgence or ang daling magbuo di ba? Nakakapagbuo ka agad sila So, opportunity crime din ngayon ang kidnapping sa tingin namin. Pag meron silang high value target na pwede, may potential, negosyante, na pwedeng at merong insider, palagay mo, family driver, security guard, nabubuo no? So, opportunity crime lately ang kidnapping. So, para sabihin na talagang may nag-ooperate sa kidnapping na well-organized crime group, may lang ang trabaho, parang medyo minimal siguro. Kasi ngayon, pag hindi ka talaga, ito magaling lang itong group ito, pero in spite of them, magaling ang galawan nila, alam nila how it works. Nahuli. Kasi nga, ngayon, mahirap The moment merong a sign of life yung cellphone, may ransom demand, natatriangulate na nila kaagad kung saan ang gagaling, kung sino yung nasusubaybayan sila hanggang sa payoff. Kaya ito yung nangyari yung payoff, doon sila nasukol Pero makita mo, ibang sasakyan at heavily armed, no? Opo. Yun nga. Sir, may mga cases pa ho ba ng kidnapping kayo sa record ho ninyo na, bukod do kahapon wala na ho mga, do alam ko hindi ho pwedeng sabihin, pero meron pa ho ba kayo mga namamonitor na mga cases of kahit maliliit ang mga kidnapping? Lately, wala nga Yung mga huli nga natin, yung 14-year-old student, di ba?
from BGC. Opo, yung pinutulan ng daliri. Oo. Daliri. Tsaka yung yung high profile na si Anson Ke. Oo. Hindi na nga natin alam kung ano nangyari doon. Tapos after nun, may konting pero hindi naman confirmed, balita lang. Yung isang may-ari ng malaking establishment pero hindi naman na-confirm kung nagbayad o talagang totoo ba. Pero sa amin, kasi kami minsan nakakakuha nga kaming information katulad ng kay Anson Ke, marami kami kaagad nakuha dyan na info na may nagpapadala. Pero lately, wala nga eh. Kaya medyo yung walang resurgence. Hindi ka mukha doon kasi mga 2 years ago, 3 years ago, may involvement ng mga Chinese nationals na kapwa Chinese ang mga kinikidnap nila. May party, may Indonesian pang ata doon doon sa Skyway. So, since na-neutralize na yung Pogo, yung ibang Chinese nationals pinatigil ang Pogo, nabawasan yung kidnapping. Kaya sa bilang Philippine Chinese Chamber of Commerce, saka yung isang grupo talaga, yung grupo nila, Tesi Angsi, yung Restoration for Peace, ang kasi nila noon, ang datos nila, nalaman nila, may resurgence but hindi lahat Filipino ang target. Hindi dumami yung datos because of yung Pogo-related kidnapping, Chinese sa Chinese. So, ibig sabihin, pwede nating sabihin na maganda itong Safer Cities Initiative ng DILG ng ating pamahalaan. Of course, tinutuloy na yung anti-criminality nila, initiatives. It is a deterrent for different crimes, hindi lang ang hindi ko lang na yung quick response, no? Yung katulad ng 3-minute or 5-minute quick response, na napaka-effective yun para ma-account or mahuli yung mga yung mga criminal activities, no? Kaya yun sana maibalik, ma-highlight. Oo, kasi maganda di ba? Yung quick response. Saka natatakot deterrent din Alam nila, pero alam ko nag-work naman Kulang lang siguro sa media dissemination, no? Baka hindi lang namin media. Sir Boy, maraming salamat to sa inyong oras. Alam ko busy kayo. Thank you, sir. Mabuhay pong PCC. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat po. Okay po. DCXL.